first turtle na nabanggit mo para sa kahit sino man sa dalawang kupunan. Kaya naman, San Juan Arena! Pasok na agad tayo sa game number 3. Casters, the floor is yours. Back-to-back dominant victories ang ating nakita mula sa Team Liquid Philippines sa Games 1 and 2. Naghahanap pa rin ng paraan para makapasok sa seryeng ito ang Team Falcons Philippines at ito na ata ang kanilang isang malaking tsansa para makuha iyon. Welcome into game number 3 sa Land of Dawn naman magkakatuusan ng dalawang ito. Yeah, abangan natin ito kasi again, yung Fredrin ay inagaw na ng Team Falcons. Ayaw na nila talaga pahawakin itong si Carl TC ng Fred. Pero alam mo, ang feeling ko parang yung draft ng TL, nilalaro na lang nila. Base ako naman yung ibaban ng Team Falcons. Nilumusot yung Pakito kasi inopen yung Phobius. Kaso binigyan na ng Phobius, men. Si Sanford, na kung maalala nyo, ito yung isang araw nagwala sa harap ng Pilipinas. Oo, biruin mo, yung 5-man na Dark Wave ay nakaakibat na sa pangalan ni Sanford. At kung maalala nga natin, hindi lang 5-man yun, kundi 1,000 man. Dahil lahat ng mga taong nanonood sa San Juan Arena nung gabing yun ay napatayo din ng Dark Wave. Pero mukhang si Flap ang mananalo doon sa crab fight. Kaya naman pwede natin ma-expect sa first turtle ay may kalamangan ng Team Falcons. Alam mo, pakiramdam ko, madadagdagan pa kayo yung numero na yan kasi yung mga nanonood din sa bahay ay napatalon din mula doon sa Dark Wave na yun. Pero bibit-bitin ito si Ogwen at pinararamdam lang ni Haji yung hapdi at sakit ng isang Eve lalo na sa early. Oh, and ito rin yung pick na nakita natin na maganda sa kamay ni Haji kahapon. Yeah, and ito yung dahilan kung bakit nakakakuha sila ng mga magagandang team fight. And especially now, it's in a matchup against the Zushin. Kahit yung Super Friend, yung Zushin ni Super Friends, kahapon ay nahirapan. Ang question is, anong itsura ng Zushin naman ni Sanji na ngayon ay naka-sprint, by the way. Oh, iba. Wala pa rin talagang Purify. Pero for Team Falcons, at this point ay mukhang mauuna nga na sila sa pagong na ito dahil na rin sa pangalawang crab na makukuha dito ni Flap. At ito ang malaking kalamangan ang meron sila in terms of pwesto dito sa unang pagong. Yeah. Wala yung level 4 pa na Phobius, di sila pwede magulo. So yung Turtle Prio ay magagamit ang Falcons para simulan kagad yan. Simula na nga ata sila dito, 5,000 na lang ang buhay ng pagong na ito. Masyado malaro si Cartito, pero sisilipin at bibitawan na muna nila. Precious Fighter nagamit din! Nakadalawa na kagad dito ang Team Falcons. Ngayon si Sanji ata magiging next. Pinuntahan pa ni Haji. Iniwas-iwasan na lang. Pa rin ang nagwagi doon sa pagong. Nagkaroon ng extra shield itong si Sanji. Pero mamamatay pa rin siya habang si Carl ay hinahabol ng 3 miyembro ng Falcons. No freaking way! Ang ganda na ng ginawa ng Falcons. Perfect turtle setup. Turtle Prio, dalawang XP Crab. Hindi pa nila binanatan yung pagong. Kasi alam nila nanakaw si Carl TZ. Pero sabi ni Carmen, kung gusto niya ng 50-50, sige. At pinatula ng 50-50 na yon at kitang-kita naman ang galaw sa real cooling beast moves ang handcam na hatid ng Infinix GT50 Pro. The GOAT himself using this phone na nakaw ang first turtle. Kanina-nina lamang at lamang pa rin naman ang Team Falcons ng 1,000 sa pagpasok natin ng 3 minuto ng larong ito. Team Liquid Philippines, nakahanap sila ng isang objective despite Team Falcons setting themselves up for success. JP? Okay, tingnan natin si Ogwen ay lalapit din naman. Alam mo, classic Hylos Zushin ito. Lagkit na ito, pre. Oh, pero sa late game pa mararamdaman ng Falcons yung problema na yan. In the first few minutes of the game, especially yung window ng early to mid game, medyo malakas talaga yung kanilang tempo, especially with this real world manipulation that can come out from Haji in the fights. So, malaking bagay na nanalo yung Team Falcons sa first turtle objective, especially that they have a Phobius on the side of TLPH. Kasi essentially, ito yung mga windows na nasa-shutdown eh. Oo, mukhang papasukin na nga dito si JP. Si JP ang mabibigyan! Operation Shot ay nagamit din Super Marco ay nakakuha na kagad ng kill habang play si Duel mula kay Teddy. Wala siya kasama dito pero makikipagsabayan siya. May out! Kamuntikan pa itong si Super Marco at wala magiging trade ang Team Liquid. Ulong iya yung region doon. Last possible second. Mula dito kay Super Marco. Bagamat nagamit din ang kanyang flicker. Wala naman natang casualty. Maliban na lang kumapigyan si Ogwen dito. Nagamit pa rin ng Deadly Magic. Buhay ang roamer ng Team Falcons. Lamang pa rin sila ng lagpas 1,000 papasok ng pangalawang pagong. Paano po protektahan ang objective na ito? Well, kailangan talaga mauna yung magkabilang team doon sa pagong. Sino man yung makakauna sa mga bush, malaking bagay yan. Even itong Zushin na usually kaya mang zone mag-isa sa turtle, ay mahihirapan kasi may Eve na nakapasok dito sa river pero nirarush siya. Alam nila wala si Carl TZ dito. Oo nga, Previous Fighter ginamit din kagad. Bababa sa 5K yung buhay
buhay ng pagong na ito. Ngayon, nagawa na lang at wala nga naman si Carl TC. Makukuha ni Kyle na malaya iyon. Pero pinatutulong-tulungan na din si Sanford. Ginamit yung Glorious Pathway para Top lane, magkaroon pare. ng pagkakataon. Ito si Sanford na makatakas. Pero si Super Marco, ikipagsabayan kay Carl TC. Atrasan din muna ni Makmak. Grabe si Marco, tapang nga. Paano nabuhay ang isang carry sa ilalim ng tore na yon with Deadly Magic? Parang kadalasan kapag ganun yung rotation, sure kill na eh. Ano pwede na ganyan kagad yung Claude Men. So napababa si Teddy. So yung dive ng TLPH na bawasan. Nung umabot sa punto na magde-Deadly Magic na si Carl TC, kinailangan ng umalis ng Claude. So Super Marco actually saving himself. Oo, at mukhang itutuloy pa ng side ng Team Falcons. Ang trade naman sa may batangin na si Teddy ang naiwan. Makakapag-BMI pa naman palayo at nariyan na si JP para protektahan ang Team Liquid Philippines gold laner. Matagal-tagal pa ang pangatlong pagong ng larong ito pero Team Falcons ay unti-unti papiso-piso nakakalawang kontra sa Liquid. Yeah. And ngayon, parang yung tempo nila ay nagagamit to pressure the mid lane. Sobrang laking bagay nito for Team Falcons kasi nababawasan yung rotation sa inyong ikot ng TLPH. Yung nakita nating pag-force ng Liquid kanina nung game number 1 and game number 2, baliktad yung nangyayari ngayon. Team Falcons naman, yung may capacity mag-force. Pero siya dito Sanji, hawak niya na naman yung river. Okay, iiwas din naman siya. Pero may threat yan Pwede pumasok si Ogun any moment. Haji, nakatabi din. Available ang karamihan or halos lahat ng mga battle spells dito ng Falcons. And mahaba-haba pa naman, 30 segundo pa para sa next na objective. Para naghahanap nga rin lang ata ng mga battle spells na pwedeng ma-burn ng pares sa kupunan. Pero Team Falcons, knowing the nature of their lineup at sinabi na rin ni Midnight kanina na lamang sa early to the mid game, ang kupunan ng Team Falcons dito ay pipilitin nila ang mga iilang objectives around the map. That's 1/3 going down sa bottom lane at magse-set up na sila sa pagong. Yeah, pero Falcons, di sila pwede makampante. Even though na-shutdown na nila yung first spike or yung first tempo ng Phobos. Oh, teka lang! Okay, pumunta rin si Cal dito at Mont ay tumama din. Nagkasabay ng Landshaker. JP ang kanyang hinahabol. Haji ay nakatabay din. River manipulation. Economic na! At makakapatay ito si Haji ngayon si Sanford na pinupuntahan nila. Mont ay tatama muli. Nagtatalon din si Sanford. Pupuntahan niya si Super Marco pero mahapdi na rin ang agad. Apat na miyembro ang kumatay sa kanya. Sabay may available pa na pagong na pwede nilang patunguhan. Yeah, this time ang hirap nung ginawa na ni Sanford nung isang araw kasi may carry silang katapat. So may shred for Team Falcons. Ang dami ring stun. In fact, kahit yung Eve tsaka Fredrin lang parang wala nang galawan kasi pag pinasok mo dyan yung carry, 2 seconds lang, enough na yun para makapatay sila ng isa. Even yung Hylos kanina naramdaman yung shred na meron dito yung Team Falcons. Oo, parang nasa langit ka pa lang bilang Phobius na binibira ka na ng carry. Alam mo na hindi ka talaga bababa ng hindi duguan. Team Falcons, dumoble ang kanilang gold lead 2 minutes ago, now on 4K for Team Liquid Philippines. Ito ang unang beses na tinapatan nila ang Team Falcons na by 7 minutes ay hindi sila lamang. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukha namang may panagot na sila doon sa attack speed ng carry pero hindi pa rin kasi kayang indahin ng todo-todo. Yeah, ang problema dito again, Liquid, they lost out on all the checklist kung bakit lumalakas yung kanilang mga heroes. Yung Phobius na nawala ng first turtle, yung Harley na hindi makaharap ng pick-off kasi ang daming frontliners ng Team Falcons. Now it becomes a Claude game. Kailangan nilang patabain yung Claude ni Teddy. Oo, matagal-tagal na rin naman nilang ginagawa ito yung Teddy Claude na nakita natin during the regular season ng paulit-ulit. Depensa sa mid lane ng kanilang magiging call at madedepensa naman nila ang tore na yun. So far, hindi pa rin nakakahanap ang Team Liquid Philippines ng una nilang kill sa larong ito at papalapit na po tayo sa 10-minute mark. Si Teddy ay makikita muli ni Kyle at nang Bobrusco na nga si Kyle sa loob na kanilang gubat. Pinapahirapan talaga yung itaas pero dito sa gitna may nagaganap din. Sasama na si Carl TC. River manipulation nagamit na rin ni Haji dito at maiipit din yung mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines sa may flex. Dito may nagamit na! Dito ni Telly Super Marco ay nakakuha na rin doon sa itaas ng bahagya. Si Carl ay nakabawi din naman habang sasama na si Super Makmak. Siya yung inaabot talaga ng Team Falcons dito. Makakataka si Kyle pero sasama na si Carl. Sanford with a kill. Kaya si Super Marco ay makikipagsabayan din. Hindi nakatakaya! Lumapit pa ito si Carl kasama ni Teddy. Si Haji ngayon ang kanilang kinitil pero makakapatay din naman itong si Haji at nakatrade din. How do you find a winning trade ng behind ka ng almost 5K? Pinuhos lahat, men. Ito yung problema kapag kalaban mo yung TLPH. Sobrang tapang nila. Na-burst down nila. Na-shred. Oh, teka lang. No, Gwen? Aray ko. Tinatry niyang bulihin itong si Sanji. Yeah.
And kung titignan natin itong replay na ito, ginamit lahat ng skills dito sa Hylos, pati na sa Fovius. And then look at Sanji, pumesto sa gilid. Siya naman yung naka-cover dito, hindi maka-free hit yung ibang members dito ng Team Falcons. And late din dumating si Super Marco. So TLPH found a window, an opportunity to actually fight back. They brought in the numbers. And nakahanap sila ng mga gandang angulo. Si Carl TZ na-enable yung kanyang damage kasi nawala na yung mga front lines for the side of Team Falcons. Ang laking bagay nung pang-zone ni Sanji sa gilid. At napakalaking bagay din ng Lord na ito dahil maliit na lamang gold lead ng Team Falcons. Kailangan nila makuha ito para ma-reclaim ulit ang nawala kanina-dina. Pero nasa magandang pwesto ang Team Liquid. Reset muna ang call para dito sa Team Falcons. Divine Glaive secured para kay Carl at papasok si Kai. Lumapit na si Carl dito habang si JP atras. Ngayon, tinamaan ng stun ito si Flam. Kaya niya ba makasurvive? Parang hindi na nga ata kasi free hit. Ito si Teddy sa may flex. Ito win, ginamit din niya. May ito si Sanford. Nagamit yung pressure shot. Makakataka si Carl at si Teddy. Ligtas yung dalawang damage dealer from Team Liquid Philippines at si Flap at Sanford lang ang nagkamdamatayan. Imaginein mo kung kumonti pa. Kung may konting urong pa yung damage ng Appraiser Strap ni Kyle. Pero sapat yun para mapauwi ang ilang miyembro ng Team Liquid Philippines. Tuloy ang Lord para sa Team Falcons. Pero rush nila ito ngayon. Makikita din si Carl TC. Makakalapit na si Owen. Ang kanilang Evoverse na maalam na rin itong si JP. At hindi makakalapit itong si Carl TC. Isusuko na nila itong Lord. Grabe yung box ng Team Falcons. Ito yung 4 na araw ng pinag-uusapan natin, yung kanilang box. Even though, nakahanap naman ng mga magandang angulo yung Team Liquid Philippines with that Blazing Duet and of course yung Deadly Magic. Kaso yung Appraiser Ratman, nung tinamaan yung Cavalry, kailangan nila mag-back. Tama si Omi, kung binanatan pa nga nila yung Freddy ng konti, baka nawala yung Harley tsaka Claude eh. Oh, that was just one Appraiser Strat at recta mid lane na ang call ng Team Falcons dito. Si Kyle lang mangbobrusco. Makukuha nila ng libre ang mid lane at may Lord pa nga na nagmamarcha doon sa may bantang itaas. Mukhang kakalmahan na muna ng Team Falcons sa kanilang call at si Carl TZ naman ay magbibigay ng side lane pressure para sa Liquid. Kaya kailangan niyang gawin ito kung gusto niyang maghati-hati ang Team Falcons. Kasi yung ganitong klaseng lineup na binuo ng Falcons, box talaga to eh. Oo. No, makikita natin na laging magsasama-sama ito. Pero ang hihiwalay nila itong si yung Owen. Owen. Na-try niya i-burst. Grabe, Pero nire-regen. masyado talaga makunat. Nire-regen siyempre sa damo. Hinihil the trick! Umakapit lang eh. Hinihil the... Grabe, master na master! Tignan natin, nagkakaroon ng may kruhan pero sa itaas sa bahagi may nagaganap din. Lord, ang kanilang pupuntinahin. River Manipulation nagamit ni Haji. Atras muna si Sanji. May wave pa naman sila na paparating doon sa may bandang gitna. Ibabalibag itong si Haji pero dahil nga doon sa River Manipulation ay hindi niya maiaangat papalapit sa kanila. Wow, pinakitaan ng moves, man. Team Falcons. Even though hindi nila na-maximize yung gamit ng Lord, at least hindi nakasama si Carl T0 sa defense na yun. And yung Deadly Magic, tinangkilang. Tinangkilan niya yung Deadly Magic dito ni Carl TZ. Ginamitan pa ng heal na bush trick. Oh. At nakakatakot yung ganong klaseng gawain ng isang heal na, no? Yung tipong kaya mong tangkihin talaga yung damage na nanggagaling dito sa isang Carl TZ na Harley. By the way, 2-0 in 3 sa larong ito. Still a perfect game para dito kay Carl TZ. Pagkamat in terms of objectives, ay lamang-lamang si Kyle. 9 assists out of 11 kills ang meron ng Fredry neto sa kamay ng Team Falcons at papunta na nga sa Guardian Helmet. Only hawak ang pwede nating makita mula kay Kyle. Only sustain, only durability, and only plays for Team Falcons. Pero hindi sila, again, pwede makampante. Knowing kung ano yung nakita natin kay Sanford nung isang araw. And of course, yung scaling heroes din ng TLPH. Kahit umuulan ng Radiant Armor dito from the side of Team Falcons, ang plano lang ng TLPH, isa lang ang win condition nila pag napatay nila yung carry ni Super Marco. Oh, papasok ata dito si Kyle. Kukontest nila ang purple buff pero mukhang hindi naman ata nila may kukuha ito. Makukuha pa rin ng Team Liquid Philippines ang sarili nilang buff and group up na ang call para sa parehas na kupunan. Ano ba ang pwede nating abangan? Yung susunod na ba ang Lord o kailangan ba may pumilit ng play dito? Pili ko for Falcons setup lang eh. Kailangan lang nilang protektahan yung box kasi it's very hard for Team Liquid Philippines to actually brute force their way to the carry. Knowing nga may flicker din si Super Marco and yung only way lang nila talaga na mahanap yung carry is kapag ginamit nila yung Glorious Pathway. Basically, walang pwedeng humarap kay Kyle at this point kasi ang daming pang control ng Team Falcons. Pwede rin i-counter set yung real Lord Manipulation ni Haji. So again, yung angles or yung entry points ng TLPH halos hindi nag-i-exist. And this is a big item secured para dito kay Teddy. Malefic Gun para dito sa susunod na Lord fight. Mas mahapdi na ang Blazing Duet at napakasakit na rin ang mga banat. Di na pwedeng indahin. Si Kyle ang hahawak ng Lord na ito. Si Ogwen ang hahawak ng push. Team Liquid Philippines, available ang kanilang mga ultimates and battle spells. Pwede silang lumaban dito. The same could be said para dito sa Team Falcons. Ano ang kailangan ingatan ng Team Falcons para manatili ang gold lead sa kanila? Kailangan din sila mapok ng todo-todo. And maganda yung ginagawa ni Carl tsaka ni Teddy.
na ginagamit nila yung mobility spell nila kasi alam nila hindi ganun kadali for Team Falcons na huliin itong dalawang heroes ito. So they just go in and then find the poke pero nakahawak na ng pwesto rito ang Falcons. Sakit na rin ni Superman. Ilang banat lang kay JP yun, ha? Oo nga, naramdaman ka agad eh. Okay, 20 mil. Dalang ang buhay nitong Lord na ito. Knock up mula sa Lord. Pero sinasamantala na ni Sanji ang kanyang pagkakataon na bitbit. Oh my God! At si Cortez nagwagi doon sa Lord. Hinahabol nila dito si Super Marco pero si Sanji mabubuhay pa rin mabibigit. Teddy! At si Teddy pumasok na nagamit ni Purify as well. Makaka-BMA out. Si Kai ngayon yung naghahabol. Si Ogun ay pupuntahan na rin ata itong si Cortez. Pero makakahinga ang Team Liquid. Dalawa man ang namatay sa kanila. Nakuha naman nila yung Lord. Wow, the timing coming in from the Dark Wave and Retribution. Yeah. Team Liquid pa rin na nakakuha. Tsaka hindi ata bumanat si Cartesi. Again, mas mataas yung Aray ko po! Outplay! Hindi man lang na malaya ni Cortez yung ginawa ni Super Marco doon, pre. Sino ba naman kasing gagawa nun? Sino? Naalala ko tuloy yung Beatrix niya nung dumaan si Albert dun sa may bandang baba. Sa baba? Oo. The $1 million shotgun at ngayon naman, ito yung papakita niya. Saan ka nakakita, men? Only in the Philippines na kumara si The Goat. Oh my God. And that, just like that, Team Falcons, nadepensahan nila ang Lord na nakuha ng Team Liquid Philippines. At sila pa ang oopesa. River Manipulation na gamit na kasabay ng Crimson Beacon. Sabi ni JP, sige, try natin Aray ko lumaban po! din. Pero Aray! nakakakamti na ni Makmak. Mabibibit si Kyle, pero the-dash out lamang siya. Ultimo itong si JP Pre, hindi na kaya yung mga shuriken dito ni Marco. Unang silip, idlip. Oo, men. ito yung inaabangan natin kanina pa, pinag-uusapan natin to, men. Tapang lang, tapang at puso para sa Team Falcons. Again, kung ikaw yung tatanungin ko, sinong gumagawa nun, men? Yung carry nasa delikadong pwesto, walang check push, sabi niya may tataan dito. Oo, imagine mo, feeling ko kahit si Carl Tizzy ay matatawa sa ganong klase. Kasi hindi mo i-expect in a grand finals like this. Kung sakaling nauna, kung balik na rin natin ang sitwasyon na may Harley doon at may dumaan na carry, ganun na ganun din yung magiging itsura ng kaganapan. Kahit anong pangalan ng mga player, ganun na ganun yung mangyayari. And ito yung magandang ginagawa ngayon ng Team Falcons. Yung calculation nila, mas malalim na. Kumbaga, for TLPH, hindi na pwedeng isipin nila na ito lang yung gagawin ng Team Falcons kasi ganito sila maglaro. Ito yung macro nila. Kailangan na nilang isipin na ang tatapang na nung kalaban nila ngayon. Kailangan din kasi ng konting asim eh. Alam nyo naman, kapag ganitong klaseng grand finals, nagkakabasahan na talaga ang mga top teams natin. Kailangan may bago, kailangan may konting... Anong tawag Flavor. Konting flavor. Konting spice. Konting spice na idadagdag mo sa mga nakasanayan na estratehiya at 20 seconds na lang bago lumabas ang susunod na Lord, which is as of now, hindi pa naman evolved Lord, pero pag sinayaw yan, ay aabot tayo sa puntong iyon. Dito na magkakalabasan ng matinding Lord Dance. Especially now that we see the map, parehas lamang. Walang advantage sa opposite lane. Yung long lane, well, may konti yung Team Falcons kasi imposibleng mas slow push sila. Pero basically, kung usapang patagalan, hindi naman mga problema itong dalawang team na to. Oo, parang sa tingin ko lang ng kalamangan dito ng Team Liquid Philippines ay pwede silang magpadala ng either Claude or Harley doon sa side lane sa mas mabilis na kakabalik. Yes, kaso may Thor din yung Falcons sa ibaba. So, again, hindi ganun kalaki problema yon for both sides, JP. Kasi sila dito. Yung pokes, ang kailangan alalahanin dito ng Team Falcons. Teka lang mukhang i-reset na naman ito ni Kyle. Pahinga muna tayo dahil parehas magaling. Binurse! At binurse na ata ni Teddy dito. Hinahawakan. Ipiburse na nga nila! Yun ang ata magiging decision dito. At si Kyle ang magwawagi. Pero sabi ng Team Liquid Philippines, sige, try natin humuli ng isa. Kyle, namuntak yung kanyang precision shot. Pero si Teddy pumasok na rin. Ang River Manipulation. Kyle kay Haji makakatakas. Itong si Carl. Habang si Sanford ay pumasok din. Super Marco with a double. Pero meron siyang ibertado dito at mapapop na rin ito. Ogun with a kill. Yung tamang tao pa ang namatay. Dalawa na lang. Oh my God! Si Super Marco ang kanyang napili. Hindi umabot yung Winter Crown. Makakatakas din si Sanji at makapag-recall. Oo, pero makakauwi si Carl, si Sanji at si Carl ang aatasang tumepensa dito sa mid lane at marami pang buhay sa Team Falcons. Delikado sa ata sila dito. Yung wave lamang ang pinupuntiryahan. Nahila. Dito ni Carl Tizzy, mahahatak muli the Team Liquid Philippines ito. Ginagalawan na lang talaga nila pero mamamatay na itong si Sanji. At tagumpay ang pagdepensa ng Team Liquid Philippines. Si JP. Nabuhay na. Nabuhay na si JP at aatrasan na muna ng Green Falcons. Oh
my God! Yung pag-force ng TLPH nung sa Lord, 50-50 kung 50-50. Pero Team Falcons was able to secure the Lord for themselves. Super Marco with good positioning. But even then, after that, sabi ni Carl, Marco, paganti lang isa. At mamapanood natin sa replay kung paano nga pa pumuesto ang Team Falcon sa laban na iyon. Good retribution coming in from Kyle. But look at Super Marco. Ang daming naghanap sa kanya dito. Ang daming nagsubok na patayin siya. But a timely wind of nature plus a flicker puts him in a great place. At nakabuli pa ata ng immortality habang nangyayari ang lahat ng yun. Yeah, tsaka kailangan din natin bigyan ng commendation dito si Flap. Yung mga land shaker niya, kanina pa maganda yung tinatamaan. In fact, nung previous team fight, tinamaan niya ng land shaker si Teddy. And I think it's the same scenario dito sa larong to. Tinamaan niya rin ng land shaker si Teddy after the Winter Crown. So nahirapan siyang pumesto dito for the Claude. And after that, nung ginamit niya na yung BMI pabalik, wala na siyang pang re-engage. And dun siya hinabol ni Ogun with the flicker. Kaya naman nawala yung Claude. But again, Carl TZ finding the carry behind the lines. Sobrang importante nun kasi kung hindi niya napatay yung carry, may puntos na ang Team Falcons. That's true. And that's one of the main reasons as to why he's the GOAT. Ang nahanap na talaga. Why is the GOAT? Nahanap niya yung mga plays na kailangan mahanap. Pero sa ngayon napaparating na ang susunod na Lord. Team Falcons pa rin ang may hawak ng kalamangan. Kung tutuusin, napakaganda ng laro na pinapakita ni Haji at ni Super Marco sa larong ito. Super Marco in this series, kung sakaling mapapagsak nila ang Titans na Team Liquid Philippines, ay para bang mag-a-ascend into godhood in gold lane. Dahil kakalabanin niya ang apat na horsemen with Teddy as the rookie. And sisimulan na nga ng Team Falcons ang Lord na ito. Reset ang kanilang call dahil lamang sila sa mga lane. Kita mo yung dalawang ways of treating this Lord fight. Falcons gusto nila i-reset. TLPH, they want a brute force. Yeah, gusto-gusto ata nila to pero si JP ang napupuruhan. Napapababa ng unti-unti yung kanyang buhay. River Manipulation ay bibitawan na kagad. Pero ang si Kyle ang magwawagi. JP may ipit. Naka-play si Super Makmak pero sa likod na bahagi ni Carl TZ. Pinutahan si Haji. Mabubuhay din naman siya pero napakakati pa rin si Super Marco. Nagamit niya rin niyang Wind of Nature. And this time may buhay pa rin si Carlito. Pero nandiyan si Flap. Kyle ngayon ay naghahabol. Sa likod na bahagi si Ogun ay pinutahan na rin kagad si Carl TZ. Tapos si Super Marco ataka nila pupuntahan. Teddy makikipagsabayan na. Wala siyang BMI. At mamamaalam din siya. Carl TZ and Sanford na lang ang natitira. Pero hinahabol pa si Ogun ha. Ogun hindi ata sapat ang kanyang movement speed. Pero si Sanford ay tumedepensa na. Siya mauutian at yung Lord ay nagmamarcha na. Kailangan na kumapit dito ng Team Liquid Philippines pero napakaraming reinforcement mula sa Team Falcons. Mamamaalam din si Carlito at 2-1 ang ating score. At nakuha na ng Team Falcons ang kanilang